Di ba ka-ride? Good morning, good morning, good morning, no? Saan mo kayo sulok ng mundo? Ngayon mga ka-ride ay pupunta tayo ng Krami mga ka-ride dahil papayaring isa sa requirements ng mga security guard para mag-renew yung firing. So alam naman ito ng lahat mga ka-ride. So tsaka itis natin yung ating nabiling action cam, itong aking Akaso B50. Talagang maganda ba? So marami yung mga reaction, marami yung mga comment na maganda daw. So okay naman siya, touchscreen, tapos naka 4K na lang din. So ang resolution, marami yung pagpilian at anti-shaking na rin siya, no? Pwede mong i-shoot photo or video para hindi masyadong magalaw yung yung ating mga video, no? Ngayon sinusubukan ko para maging maganda at sana maging matibay, matagal, no? Para siyempre para maganda yung mga videos na kumukuha o kinukuha natin, nire-record natin. Saka mga ride, hassle kasi kung cellphone, no? Matagal naman ako nagbablog na gamit yung cellphone, pero hassle siya, no? Sa kakabit-kabit, hindi katulad ng action cam ay nakakabit na din sa helmet mo, isusuot mo na lang yung helmet. Compare dun sa cellphone ka, marami ka pang preparation na gagawin para makablog ka nga, dahil marami ka pang mga ikakabit, mga paraphernalia para Olavi Drive 2, no? Ng Calao ng Quezon City. Dati sira-sira to, pero ngayon okay na. So hindi natin reklamo kasi yung salamat na nga na tayo na pinadaan tayo dito. Isa sa malalaking gintahan ng mga kalakal, no? Dito sa Quezon City. Yun yung marumi pero may pera sa basura. Dito na umpisa na yung traffic. Sa panahon ngayon mga ka-ride, marami ng mga content creator o marami ng mga nagbablog dahil alam nila sa pagbablog mga ka-ride ay mayroon income, mayroon data, may mga posibilidad na mapansin, collaboration kung sikat na malaking content creator, may mga invitation na, may mga ano-anong mga event na pinupuntahan o sinasali. So, hindi lang mga ka-ride nung kasi
kadalasan yun naman talaga yung purpose, no? Mostly sa ating mga motovlogger. Pero mga nasa 2010 o baka ngayon naka million na rin siguro ako ng subscriber, no? Kasi ito lang, no, yung mga ginagawa ng mga motovlogger, sinasama po kayo sa mga biyahe namin kung saan kami pupunta. Makikilala nyo yung mga lugar na minsan hindi nyo pa napuntahan, hindi nyo alam. May mga travel na kahit, di ba, sa mga vlogger nyo lang nalalaman, sa mga content creator nyo lang nalalaman, may mga lugar pala na ganyan, no? May mga beaches mga beach resorts, okay? Mga resorts na lang, hirap ka pa na pwedeng mapupuntahan, no, ng ating mga kababayan. Dito tayo mga Pilipino, mahilig tayo mag-explore, no? Mahilig tayong mag-adventure, no? Mahilig tayong pumunta kung saan-saan. So, dahil sa mga content creator natin, dahil sa mga vlogger, motovlogger, o anumang klaseng pag-vlog na, mga YouTuber na yan, ay may mga lugar o may mga negosyo na naipakilala ng sambahayan. Kaya nga mas lalong sumikat si Diwata dahil sa mga content creator, dahil sa mga vlogger na kung saan binibisita yung kanyang ikang parisan, Paris Overload ni Diwata. So nakakalungkot lang dahil kung merong may gusto sa kanya, meron ding ayaw, no? At dahil sa kanilang pag-aayaw ay Diwata, ano na yung paninira na yung pagkain niya ay hindi masarap. So bakit kaya ganyan tayo mga Pilipino? Hindi naman tayo pinapunta ni Diwata sa kanyang parisan para kumain kayo, sa punta kayo dito sa parisan. So ang nag-i-endorse sa parisan ni Diwata ay yung mga content creator, no? Bakit nyo sinisisi si Diwata kung masarap o hindi masarap? Hindi ba pwedeng itahimik na lang, i-keep na lang ang mouth, i-keep na lang yung bibig, manahimik na lang? Hindi naman kayo pinakailaman ni Diwata tinanggap kayo ni Diwata. So tama nga yung post na isang netizen, isang YouTuber, isang content creator, na nung panahon na walang-wala si Diwata, wala namang tumulong sa kanya. Pero ngayon na nakikita na nila pag-asinsyo, pagsikat, nagbablog na rin si Diwata, marami nang dumarating, marami nang tulong na dumarating. So yun yung realidad, na kung wala kang pera, walang kang kaibigan. Hindi ba yung kanta? Kung wala kang pera, wala kang kaibigan. Yun yung katotohanan, yun yung realidad. Ngayon sumikat na. Ganyan tayo mga Pilipino, imbis na tulungan mga hinahatak natin pababa. Dahil bakit? Naiinggit tayo sa mga nakakamala ng ating kapwa. Kaya yun na lang yung nagiging reaction natin, yun na lang yung nagiging pananaw natin, nararamdaman natin. Dahil ang katotohanan, naiinggit tayo. Pwede naman tayong manahimik, hindi masarap, hindi masarap, ganun lang yun. Bakit kailangan pa nating siraan? At hindi pa tayo manahimik na lang sa banga? Hindi naman kayo pinapakailaman ni Diwata dyan, hindi naman kayo pinapapunta para kumain ng kanyang Paris, di ba? Yung mga Pilipino talaga, hindi katulad ng mga ibang bansa na walang pakialam sa lasa, walang pakialam sa English, kahit nagkabalik-baliktad na yung mga English na lungas na iintindihan. Pero tayo, naku, wala. Kaya mga ka-ride, no, ususo lang. Saka tinitis ko rin talaga yung aking bagong income. Kahit hindi man siya kanong kamahal,
Papasalamat tayo dahil meron tayong action cam, no? Na makakatulong sa atin lalo pag magbiyahe natin bilang isang delivery rider. So hindi na natin kailangan pa ng isa pang cellphone para gumawa ng content habang tayo ay nagmomotor. Maraming salamat mga ka-ride, no? Mag-iingat-ingat po tayo sa daan, no? Manatiling mahinahon, magbigay, no? Upang maiwasan natin yung away sa gitna ng kalsada, lalo ngayon na mainit yung ulo ng mga tao dahil init na init yung panahon. Maraming salamat. Like this video, please like and share. Don't forget to subscribe my YouTube channel, ang nag-iisang hari ng kalsada, the other one but the only one, Ride Rider. Bye.